Mga idol, pagkatapos nga pong tuluyang bumagsak ang value at laruan ni Russell Westbrook matapos siyang ibangko at ilipat sa bench ng Los Angeles Clippers, marami nga pong nagtatanong kung maaari nga ba siyang mag-request ng trade sa kanyang kupunan. Yan naman ang ating unang story at unang aalamin. Nasasabayan ko na rin ang balitang ni-real talk nga po ng mga fans ang reklamong free throws ng Golden State Warriors sa kanilang mga games at syempre at ang inilabas na 3-team trade ni Klay Thompson. Kaya mga idol, tara! Gaya nga po mga idol ng naibalita ko sa inyo, kahit man nga patuloy ang pagkapanalo ng Los Angeles Clippers sa kanilang mga nagdaang laro at ang pag-akyat nila sa teams standings ng Western Conference, meron pa rin naman nga silang napakalaking problema na dapat resolbahan ngayon. At iyon nga po ay ang sunod-sunod na pag-struggle ni Russell Westbrook sa kanyang laro simula ng ibangko at ilipat siya sa bench. Sa katunayan, ikinabagsak nga po ng average ni Russell Westbrook sa kanilang mga laro sa pagtatala lamang niya ngayon ng 8.6 points simula ng pagtatala niya sa 12 points per game. At ang malala pa nga po dyan, umaabot lamang nga po sa 28% ang kanyang shooting sa field goal at 58% naman sa free throw line. Kaya dahil dyan, marami nga pong mga fans ang nagtatanong, posible nga ba itong mag-request ng trade sa Clippers upang makalipat siya ng ibang kupunan? Well, technically, pwede rin naman nga ito na mangyari simula sa darating na December hanggang sa trade deadline. Ngunit sinabi pa lang nga po ni Russell Westbrook na siya rin naman ang may kusang lumipat sa bench para maging epektibo ang kanilang bagong lineup. Kaya mukhang imposible nga na mag-request ito ng trade sa Clippers ngayon. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang ni-real talk nga po ng mga fans ang reklamong free throws sa Golden State Warriors sa kanilang mga nakalipas na game. Syempre mga idol, isasamahan na rin natin yan ang inilabas na 3-team trade ni Klay Thompson. Kahit man nga ilang araw ang nakakalipas mula nang mapatumba ang Golden State Warriors sa kanilang game sa Phoenix Suns, nirereklamo pa rin naman nila at nirereklamo sa NBA ang pagbibigay ng mga referee sa Suns ng 52 free throws, halos kalahati nga po ng kanilang naitalang score. Kaya halatang halata nga daw na pinaboran talaga dito ng mga referee, especially ni Scott Foster ang Suns, lalo pat 29 free throws lang naman ang naibigay dito para sa Warriors. Pero ayon rin naman nga po mga idol sa ilang mga fans at maging NBA analyst, hindi rin naman nga dapat magreklamo ang Golden State Warriors kung hindi sila binibigyan ng mga referee ng maraming free throws, since majority nga po sa kanilang ginagawang mga tira either 3-pointer o mid-range jump shot. Kaya imposible na makasungkit sila dito ng foul, lalong-lalo na ang kanilang mga players na sina Stephen Curry at Klay Thompson. Ika nga nila, nasa labas nga po ang play literal ng Golden State Warriors. And speaking of Klay Thompson mga idol, may lumabas nga pong isang 3-team trade proposal ngayong araw ang isang NBA insider para sa Golden State Warriors upang sa ganon tuluyan na nga po nilang ma-trade ang kanilang superstar. In connection with that, base rin naman ito sa sinabi ni Kendrick Perkins na i-trade si Klay Thompson ng walang halong emosyon. NBA is business, ika nga nila. Dito na nga po makakasama nila ang mga kupunan ng Chicago Bulls at Oklahoma City Thunder. Yes mga idol, nakasaad nga po sa nasabing trade proposal na ito ang pagkakakuha ng Chicago Bulls kina Klay Thompson at Josh Giddey mula sa Oklahoma City Thunder, na makakakuha rin naman o makukuha sina Alex Caruso, Moses Moody, Jonathan Kuminga. Habang ang Golden State Warriors naman masusungkit sina DeMar DeRozan at si Nikola Vucevic, na sigurado nga po na mas makakatulong kay Stephen Curry ngayong season. Pero kung kayo mga idol ang tatanungin, sang-ayon nga ba kayo sa nasabing 3-team trade proposal na ito para kay Klay Thompson? I-comment lamang nga po sa baba ang inyong opinion at babasahin natin yan.
Ang videong ito mga idol ay hatid sa inyo ng Aurora Game, isang play-to-earn mobile app na kung saan pwede kang kumita habang nag-e-enjoy ka. Maraming mga games dito mga idol gaya ng Color Game na alam kong siguradong mananalo kayo. Dragon versus Tiger na simple lang pipili ka lang kung Dragon ba o Tiger ang mananalo. Meron ding Toss a Coin na alam kong alam nyo na at marami pang iba. Sobrang dali lang mag-register gamit lang ang iyong mobile number, hintayin ang verification code at gumawa ng password. Madali lang din mag-cash in at pag panalo, cash out agad gamit ang iyong GCash account. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol? Mag-download na at manalo. Nasa comment section ang link para makapagsimula na kayo. So yun lamang mga idol ang ating bagong balita ngayon na ating pinag-usapan dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Shoutout sa lahat ng solid J-Zone TV dyan. Maraming salamat mga idol. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayon.